Karaniwang kaakibat ng teknolohiya at makabagong paraan ng pamumuhay ay ang pagpapadali rin ng paghahanap ng trabaho saan mang sulok ng mundo. Kung dati-rati ay ang konteksto lamang ng paghahanap buhay ay karaniwang nakapaloob sa pagpasok sa opisina o di kaya ay pagsunod sa takdang oras, ngayon ay mas pinalawak at pinadali na rin ang konsepto nito. Freelancing ang karaniwang tawag sa kalayaang makapili ng klase, oras o lugar ng pagtatrabaho. May kalayaan ding pumili ang mga freelancers ng kliyente at pribilehiyong tanggapin o tanggihan ang isang proyekto. Karaniwang nasa partikular na industriyang ito ang mga manunulat, graphic designer at virtual assistants. Ngunit sa araw na ito, mabibigyang pugay natin ang mga working students mula Cavite na tinahak ang mundo ng freelancing. At kung bakit nila napili ang landas na ito, sila ay binubuo ng creative director, graphic designer at drag artists na sa kabila ng hindi matatawarang talento at diskarte, ay di rin karaniwang nabibigyan ng sentro ng atensyon ang hirap, tiyaga at nakatagong realidad sa kabila ng kanilang kalayaan. Karaniwang pananaw o stereotype pagdating sa mga freelancers ay ang mas maraming bakanteng oras o panahon sa iba pang bagay dahil karaniwan sa mga ito ay work from home. Habang ang konsepto ng work-life balance ay hindi naman nalalayo sa realidad, hindi ibig sabihin na parati rin itong tunay. Kung tutuusin, mas maraming pagkakataon ang nawawala sa mga freelancers, lalo na sa mga nasa work from home setup, na magkaroon ng oras para sa kanilang sarili o pamilya. At hindi makakaila ang laki ng demand at required na working hours para sa mga kagaya ni Drex. I am Drex Canyeso po. I am a third-year multimedia art student studying at Lyceum of the Philippines University Cavite, and I have over 2 years experience in freelancing and 5+ years experience in the creative field. I don't focus on just one niche. I focus on different skills din na meron ako. Graphic design, motion design, video editing, logo design, branding, and different kinds of stuff inside the creative field. What I do the most is graphic design kasi siya yung pinakamabilis ko na nagagawa and pinakamadali kong nagagawa every time. And may ano na rin ako sa kanya, proper flow of doing it. Meron na rin ng creative flow kung paano ako magkaroon ng final output. Yung freelancing ko, nagsimula siya sa relationship because before kasi I have this girlfriend or let's say ex ko na ngayon na wala akong way para mag-earn ng money. So, and malayo rin kasi siya. So, ang nahanap kong way para mag-earn ng money is yung chinek ko yung sarili ko kung ano ba yung kaya ko. So, kaya ko naman mag-graphic design, kaya ko rin naman mag-motion design. So, naganap ako ng way para maka-earn using those skills. So, ang una kong ginawa is I looked into Facebook as in literal na graphic design na word. And then, yung unang lumabas talaga is about esports. Then, dun na ako nagsimula ma-addict nung nakikita ko yung different artist na may sari-sariling page na kumikita sa pag-graphic design sa esports. Lalo na yung mga time na yun na medyo sikat pa yung COD-M. So, dun ako nag-start. Then, yung way na nag-develop yung skills ko sa pag-freelance is I started using After Effects muna bago mag-Photoshop, gawa. Yun pa lang yung alam ko na software. Para ma-build yung portfolio ko is ginawa ko muna, libre muna, lapit muna ako sa iba't ibang tao. I'd say na libre, papagawa po ba kayo sa akin for free para lang ma-build yung portfolio ko. Then once na-build na yung portfolio ko sa page, dun na lumalapit sa akin yung mga client ko and dun na nagsimula yung freelance journey ko na sila na talaga yung lumalapit sa akin. I think yung pinaka na-enjoy ko is yung fact na when I created something, tapos I know na super ganda nung gawa ko na yun, na yun yung kinakasaya ko na I am making something that I am proud of. Then yun na yung nagiging motivation ko to even improve palalo sa ginagawa ko. And yung fact rin na nakaka-inspire ako ng ibang tao na to do what I also do, na umusbong din sa creative field nila. Ayun.
Ang unethical siguro na mga nangyayari usually is yung client, magsasend sila ng example. Then parang gusto nila gayahin ko talaga yon. Ang masama kasi doon, usually yung mga client ko is may mga business and yung pinapagawa nila sa akin is yung logo for their business. If ever man na lumaki yung business na yun into like a bigger company, may risk na kapag nalaman nilang yung logo na yun is hindi original, pwede silang mapunta into some legal actions, di ba? Iniiwasan ko yun as much as possible kasi sila rin naman yung malulugi and ako rin naman malulugi doon. So, kinakausap ko sila na baka ganito, magkaroon kayo ng legal risks and along the way sa business ninyo. And umusbong ngayon yung AI. So, ayun mostly yung sinasuggest na ipagawa sa akin to use Gemini, to use Midjourney, to use different types of AI website and AI softwares. Hindi naman ako magsisinungal. I do use AI as like a reference pero hindi yung main ilalagay na sa design. As reference lang para magkaroon ako ng visual and hindi yung parang ititrace ko na ganun, no. Iniiwasan ko rin yun kasi hindi ko rin naman siya ma-add sa portfolio ko. So sayang lang din oras ko kasi nagsisinungaling lang rin ako sa sarili ko and sa mga clients ko na paparating pa. Ang hirap kasi sa minsan, yung time mo, lalo na't kapag may certain time ka na kailangan i-reach per day. Imagine mo yung schedule mo sa college. May mga times abutin talaga tayo ng 8 uuwi, kasama pa rin yung biyahe, so possibly 9 na. So let's say if you're gonna work for 4 hours, makakatulog ka na nun, alauna na or even 2. Diba? Tapos iisipin mo pa pagising mo ng umaga, gagawa ka pa ng schoolworks and all, ayun. So, yung mostly talaga na masasacrifice sa'yo is yung mental health mo and yung physical health mo. If I'm gonna be honest, I do enjoy what I do, pero I don't think I'd still do freelancing in the long run because my goal in life kasi is I'd like to have a life where I'd enjoy experiencing my life but at the same time, I am also earning. So that's what I want. I want a passive income. Right now kasi I'm in the active income kasi na I'd only earn money if I'm doing this. Siguro I'd only see this freelancing as a foundation of that goal. As much as possible, prioritize health. Kasi yung money kasi nandyan lang yan, pwede kang kumita sa kahit anong. Pero if you don't prioritize your health, baka may dumating sa point na you're gonna have less time kasi may sakit ka na. And you cannot buy time. And if you really enjoy what you do, if you have the passion to, ang layo ng nakikita mo sa sarili mo, then continue what you're doing because if you're hardworking, then success will naturally come, di mo lang mapapansin. Bagamat isa sa pinakakilalang uri ng freelancing sa Pilipinas ay graphic design, marami pang klase ng trabaho sa industriya ang hindi nabibigyan ng sentro ng atensyon. Partikular sa mga kapwa artists at performers tulad ng karamihan sa mga freelancers, wala ring fixed schedule, opisina at pagkakataong pumili ng sariling entablado ang mga drag artists. Ngunit kagaya ng mga kapwa Pilipinong naghahanap buhay, kaakibat din ng drag ang mga pagsubok na nakakubli sa likod ng mga kortina ng entablado. Tinatayang nasa 80% hanggang 90% ng mga drag artists sa Pilipinas ay nagtatrabaho bilang freelancers. Dahil freelance ang setup, madalas itong nauuwi sa financial instability o hindi stable na kita. May mga pagkakataon na ang bayad sa isang performance ay nasa 300 hanggang 500 pesos lamang. Kahit na malaki ang ginagastos nila sa costume, wig at makeup. Ang gastos para sa isang performance ay maaaring umabot ng 900 hanggang 3,000 pesos o higit pa. Depende sa detalye ng look at kalidad ng materyales na ginagamit. Ang kakulangan sa formal employment structure at limitadong mainstream opportunities ay ilan sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ang maraming drag artists sa aspeto ng kabuhayan. I'm Alex Aison and I go by the name Alex Luna as my drag name. 22 years old and residing in Dasmariñas, Cavite.
very creative kid talaga. Like, I can remember drawing sa mga pader, ganun. Like, talagang medyo pasaway. And nagde-dress up din ako nung bata ako. So, nandun na rin yung parang pagiging artist ko talaga since bata pa lang. And I think, besides sa pagiging creative, medyo marami din akong parang pagdaanan besides sa mga academics and all, like in general. Yung ano ko kasi, first, hindi pa kasi ako nagsimula sa drag look. So, nagsimula ako sa Halloween makeup transformation. So, medyo yung pinagsimula niya is horror talaga. Like, nagawa ko ng mga skull makeup, tapos mga may dugo-dugo. At naalala ko yung first drag makeup ko, gumamit pa ako ng mga expert na makeup kasi wala talaga akong makeup. Since hindi rin naman ako nag-makeup nung, I think, high school ata yun. Tapos, super empowering niya kasi hindi ko ma-imagine na possible pala yun na maging mukhang babae. And yung feeling talaga super feminine talaga yung naramdaman ko nung first drag makeup. As a BFA student kasi, since visual artist kami, napuput ko yung mga natutunan ko doon sa course, sa drag din. Kasi, example na lang, inaalam ko yung materials muna bago ko siya gamitin or like gumawa ako ng look. Siguro example na lang gumawa ako ng upcycled gown. And in-apply ko yung painting methods dun sa gown na yun para magmukha siyang 3D. Ayun, super helpful din nung course ko na yun sa drag. Nung lumipat kami ng ate ko, napagsabihan ako na i-tone down ko daw. Kasi since hindi naman lahat nakakaintindi, so may chances na ma-discriminate, may chances na hindi maintindihan ng mga tao. So ayun, medyo yung time na yun, parang nag-tone down din talaga ako. Like, nag-lie low ako nun. Pero ayun, eventually naman, nahanap ko pa rin naman yung pinaka in the middle, like hindi siya ganoon ka-OA, and at the same time mapangmasa yung pinaka drag ko. Sa kasi namin sa bar, hindi kasi rin lahat hindi mo kasi makakontrol din yung audience. Minsan may mga minor na nakakanood. One time kasi hindi ko alam na minor siya. Hindi ko siya alam. Napanood niya pala yung mga performances namin. Kasi kapag bar, kasi medyo mas mature. So, nung nalaman ko na minor siya, sinabi ko na, dear, advice ko lang. Kasi yung mga makikita dito is hindi mo pa maunawaan ng husto. So, I suggest na lie low ka muna or like, wait ka muna. Kasi may time naman din for that. And kailangan niya pa kasi muna matutunan yung ibang mga bagay bago siya ma-expose sa mga ganong scene. May pagkakataon mo ba na question mo yung sarili mo sa ginagawa? And paano mo po siya parang hinarap? Yes, merong maraming beses. Wala rin kasi akong school nung habang nag-freelance ako mag-drag artist. So, yung pera, hindi siya malaki. Like, siguro may time na 500 or below 500 lang yung nakuha namin sa isang gabi. Kahit na madami kaming set ng performance. So, medyo napapaisip akong worth it ba siya? Pero ayun, nilaban ko pa rin kasi at the end of the day, masaya naman siya. Kasi may community, may mga kasama pa rin naman ako habang nagpe-perform. Tsaka may times din naman na malaki rin yung nakukuha. So, siguro yung perspective ko, iniba ko na lang siya na kailangan timbangin ko din yung pinaka, kung mahal ko ba siya or sa pera lang ako nagbabase. And for me, mas mahal ko yung drag. And yung pera is to follow na lang.
nung time na nag-stop ako, dun ako sumali. Like, siguro around, April or May. And tinanggap naman nila ako kasi wala rin akong school noon na nag-stop ako. And they also helped me to empower me and mas mag-grow yung drag ko kasi super helpful din nila kapag pagdating sa mga performances and pinapahiram din nila ako ng mga damit and other stuff. So, hindi lang siya basta parang collective. It's more on a family and parang community na rin. Kasi may mga iba-iba rin kaming mga audience na talagang sumasama and pumupunta palagi sa mga show namin. Ever since naman na nag-drag ako, may talaga siya may hint talaga siya ng political. Example na lang siguro yung first performance ko sa school and first ever performance ko like live. Kasi pandemic ako nag-start. So, nung pagdating ko sa LP, pagdating ko sa school, yun pa lang talaga yung first performance ko. And ang pinerform ko nun is about LGBT rights and SOGI bill equality. And nung time na yun, I think naging effective naman siya. Yung drag ko talaga, I think, lagi talaga siyang pupunta dun sa something na may purpose, na may pinaglalaban, ganun. Hindi lang siya form ng entertainment, but more on meron siyang gustong iparating sa mga tao. Gusto ko mas maka-reach pa ng more audience. Mas ma-reach pa nung art ko yung mas madaming audience. Kasi I think doon magmamanifest yung message Kapag mas madami yung mas makaka-absorb, makaka-nood, makaka-rinig, doon magkakaroon ng change I mean, gusto ko rin naman like makilala pa, ganun. Pero ang pinaka-goal ko talaga is mas maparating sa mga tao yung identity ko, yung goal ko sa buhay, and yung mga advocacy na pinaglalaban ko. Habang mas nakikilala natin ang muka ng mga kapwa nating freelancers at higit na napakikinggan ang kwento ng kanilang buhay, mas naunawaan din natin ang mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Higit pa nga riyan ay mas nakikita rin natin ang ating sarili sa kwento ng kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, makikita natin na ang mga kapwa nating freelancers, working students at artists ay mas nagkakaroon pa rin ng dahilan upang mahanap ang kanilang sarili sa lente ng pagsisikap. Hello, I'm JP Sulia and I am a freelancer / videographer / editor. Ayun na lang. Underground, so she make it shake. Now she wanna tiptoe and she want it all day, You know what I mean, Yeah, we the Gene team. She said she from the. What would you like to call your job? I would like to call it creative directing. Nag-start yun during high school days. Doon ako nag-tinker with photography and I showed my photos sa mom ko. And then, binila niya ako. After a while, she bought me a DSLR. Parang surprise lang siya. And it's a second-hand camera. I was really happy that time. Then, ginamit ko yung camera with more photography. And then later on, I tinkered with it and then I found out na you can do videography with it too. So, nag-start ako mag-video and then I watched some tutorials. I saw tutorials sa YouTube how to make your video look cinematic. And then after that, nag-install na ako ng video editing software. Nung time na yun, Sony Vegas pa yung gamit ko. After that, nung na-recognize na yung mga passion projects ko, they gave me parang school activities na, okay, ikaw yung mag-shoot for Teacher's Day or gagawa ka ng special na film para sa mga teachers mo, mga ganong stuff. And then, after that, I saw myself pursuing it.
I decided na mag-take ng arts and design sa senior high. I met a lot of people that are in the same field. So, dun pa lumawak yung knowledge ko. Start ako mag-freelance, like PA, tagadala ng SD card. After a while, kasi yung mga PA na yun, may dala rin akong camera. So, pinapag-shoot rin ako ng konti. And then, napapansin ko na bakit ang pangit ng gawa ko compared dun sa kanila. So, parang the whole time, nag-observe lang ako sa kanila. And then, as the years passed by, parang naging close friends ko na rin sila. And then, I think naman nag-improve yung skills ko over the years. Nag-explore na rin ako into different studios na parang nilaksan ko lang yung loob ko. And kumuha ko ng jobs from other studios kahit na they're total strangers to me but they're looking for a videographer, an editor. Sabi ko, sige, try natin, G. And then, there was a time na I just faked it till I actually know what I'm doing. Nagkaroon na rin ng opportunities na hindi lang sa events, corporate stuff. Ngayon, there's an opportunity na tinitake ko na on-the-job training na. There's this big production na parang I'm really enjoying their bago na naman siyang iceberg, bago na naman siyang challenge kasi na-culture shock na naman ako na ganito pala yung production talaga. So when we make films, dun sa production namin, lalo na nung we made films for our class sa college, most of the time, ako yung director of photography. So na-enjoy ko talaga like crafting the scene, creating different mixtures of light, and then how light bounces dun sa face ng character, and how it can portray a certain emotion. How red can be angry, how green can be disgust, yung mga ganong bagay. Ayun, na-enjoy ko yung process of creating a scene, not just taking videos in general. Kasi, ayun rin, I found myself saturated dun sa events business. Na parang, you just literally, like, you take the moment as it's happening. Pero when you create the moment for something to happen, yun yung, dun ako mas na-intrigue. That's why films are like really close to heart. Based kasi ako sa Cavite, so there's a lot of opportunities for me here in Cavite. Parang yun ang pinagkukuhanan ko ng bread and butter ko. But I am exploring naman, like lalo na sa Manila. And yun nga, na-mention ko kanina yung sa OJT. A lot of the opportunities there are doon sa North. What do you enjoy most about it? The freedom. The being able to create something without hindrance from certain people. Kasi I've experienced before working under someone and I thought I would have creative freedom pero hindi ko siya na-experience. Ginagawa ka lang computer or editor, gano'n. And then, dinedictate sa'yo what needs to be seen here. Pero yung creative stuff, like, you want to show something, you can't really show it pag gano'n. Ano niya yung worth ko? Exploitation siguro. Yan yung pinakamalaking na. Kasi there was a time na I was really new to freelancing. And then, pinoprovide naman ng parents ko yung funds for tuition, for allowance, gano'n. When I started freelancing, I have no idea how money runs. Like, magkano ba dapat yung sinisingil ko sa isang project, gano'n. So, I just accepted jobs and I accepted those, yung mga gig. Tinatanggap ko yung mga 2K, 3K, gano'n. Minsan less pa. Tapos na-realize ko, yung 500 ang bilis lang, yung 1,000 ang bilis lang. Tapos, kung paano ko siya makuha, sobrang tagal. Like, whole day, and minsan, ang bagal pa magbayad. Why am I getting paid this little for this much? Nasa 1.2 milyon ang tinatalang freelancers sa Pilipinas at pang-22 tayo sa may pinakamaraming employees sa larangang ito sa buong mundo at ayon iyan sa survey na naitala ng sikat na payment platform na PayPal. Sa kabila ng datos na ito, higit 70% ng Pilipinong freelancers ang nagsasabing nakararanas sila ng delayed na sweldo o hindi pagbabayad ng kliyente dahil sa kawalan ng kontrata ayon sa Freelance Writers Guild of the Philippines.
At upang tugunan ang talamak na suliraning ito, inaprubahan ng House of Representatives ang House Bill number 6718 na kilala rin bilang Freelance Workers Protection Act noong taong 2023 na may layuning obligahin ang pagkakaroon ng formal na kontrata sa pagitan ng employer at employee. Ipinagbabawal dito ang pagkaantala ng bayad na hihigit sa 15 araw at maaaring pagmultahin ng 50,000 hanggang 500,000 pesos ang lalabag dito. So, after that, nagkaroon ako ng realization. And then, doon ko parang na-value yung worth ko as a creative. The only stigma na na-experience ko was towards my parents lang naman. And then, nung time kasi na yun, gusto nila ako mag-civil engineer. And then, I told myself I would pursue multimedia arts. So I would pursue something na related sa arts. And they were like, how would you earn money? Parang ganon. Kasi yung civil engineer, parang alam mo na you would earn something after you graduated. Yung sa ano kasi hindi nila sure kung mayroon. Like kung may pera ba sa akin. Pero after, nung nag-start ako mag-freelance, and nung napapakita ko naman sa parents ko na I'm earning more kesa dun sa junior architect. Parang, parang they realize na okay, may future naman pala. And pinarealize ko rin sa kanila na it's all about determination. Kasi parang sa lahat naman ng bagay, you need to be determined na you want to do it. Isa pang stigma about sa freelancers, di kasi nare-recognize basta-basta yung pagod. Inisip nila ang dali ng buhay mo. Pero hindi nila na-realize na you have to adjust your time minsan sa specific clients. Kunyari international yung clients mo, gising ka 3 a.m. para gawin yung mga ipinapagawa sa'yo. Hindi ko naman sinasabi na mas mahirap siya dun sa mga corporate jobs. What I'm saying is kasing hirap niya yung corporate jobs. Hindi siya mas madali sa corporate jobs. I find myself, kunyari sa isang linggo nag-shoot ako 3 times. And then the rest, so yung natitirang 4 days, wala na, parang tenga na ako sa bahay. Yun yung napapansin nila. Pwede nila napapansin yung 3 days na nag-work ako. Tapos yung work naman na 3 days na yun, hindi 8 hours. That's like 12 on the average. There's also parang misunderstanding na when you're enjoying something, di ka napapagod. Kahit na na-enjoy mo yung isang bagay, valid pa rin na mapagod. Like, you're still allowed to be tired. Pwede ka pa rin magreklamo sa workload na nakuha mo. Kasi nare-realize ko yun. Napansin ko yun kahit sa mga friends ko sa school, they know I'm freelancing. And ang nare-recognize lang nila is yung perang pumapasok sa akin. Hindi nila nare-recognize yung pagod and the stuff I had to sacrifice. Like ngayon, meron ako mga back subjects dahil yun sa freelance. Do you see yourself doing this in the long run? Yes, probably, pero hindi na dun sa mga events business. Siguro more on production stuff. Okay. Like mag-freelance ako. I think the biggest advice would be, cliche siya pero keep going. Exploring yung freelancing, exploring yung creative business kasi the more the merrier. The more people in the creative business, the more opportunities na pupunta para sa ating mga creatives. And then if you see yourself within me, then keep seeing yourself within other people and not within yourself only. Always see a room for improvement. No man is an island, lalo na dito sa creative business. I've never heard something more painful than the sound of your voice not coming out. Tell me what's in your head. I've never felt so far from ease.
I'd rather hear devastating honesty coming out. Tell me what's on your mind. Don't hold the words behind your lips. I've never heard a louder silence. Let it out. Just speak. Just speak. Just speak. Don't shy away, I wanna hear you. We're face to face, you'll never get a better view. Just speak. Don't hold the words behind your lips. I've never heard a louder silence. Let it out. Just speak. Just speak.